Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 831. Taong nakaputing damit. Nabasag ang mesa at lumipad ang mga kahoy sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan kahit kaunti. Ang kanyang kamay ay may hawak na tasa ng tsaa, kumikilos na parang ibabaw ng isang tahimik na lawan na walang kahit isang pahiwatig ng isang alon. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa mukha ng mabangis na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sinulyapan niya ang huli at dahan-dahang sumagot. Ilan lang silang mga latak. Walang pumatay sa kanila. Bahagyang nagulat ang mga nakapaligid na tao nang marinig nila si Xiaoyan nang diretsyong umamin sa bagay na iyon. Biglang nagkaunawaan ang kanilang mga puso. Tila ang batang ito ay hindi isang ordinaryong tao. Kung hindi, magiging tanga siya na matapang na magsabi ng mga ganoong salita sa lugar na ito. Ang matinding kislap sa mga mata ng mga lalaking walang damit ay agad na sumikat nang marinig ni Xiaoyan ang mga salitang ito. May kabangisan ang kanilang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan. Kung titignan, parang sisirain nila ang huli hanggat nagutos ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Brat, ang yabang mo talaga. Gaya nga ng sinabi mo. Karamihan sa mga taong may mababang lakas ay mga latak at walang anuman ang pumatay sa kanila. Sa kasamaang palad, may isang nakakadismaya na pamangkin sa grupo ng mga latak na iyon. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano aayusin ang bagay na ito? Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay nanginginig habang nagsasalita siya gamit ang isang siksik at malamig na boses na puno ng di natatagong layuning pumatay. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Agad siyang humigop ng marahan mula sa kanyang tasa sa harap ng lahat at mahinang tumugon. Kahit na alam ko noon pa man, tiyak na hindi ako nagpigil. Lahat ng tao sa paligid niya ay naghiyawan sa sinabi ni Xiaoyan. Kasabay nito, ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang maging malungkot ang ekspresyon ng nasa harap niya na ito. Sa galit ng tao, unti-unti siyang naging mas kalmado. Sa pananatilang kalmado sa ganoong sitwasyon, naisip ng lalaki na si Xiaoyan ay maaaring nagtataglay ng napakalakas na lakas o may malaking paksayon sa likuran niya. Pinigilan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pagdagsa ng layuning pumatay sa loob ng kanyang puso nang lumitaw ang mga kaisipang ito. Ang kanyang tingin ay dahan-daang dumaan kay Xiaoyan at nagsalita siya sa madilim at malamig na boses. Gang leader ko'y siya mula sa Koi Wolf Gang. Brat, kung magagawa mong ipakita sa akin ang isang paksayon sa likod mo na kahit ako ay natatakot, ako mismo ang lulunukin ang pagkawalang ito. Hindi na kailangang mag-usisa. Relax, kaming tatlo ay nag-iisa at walang paksayon sa likod namin. Kaya't huwag kang mag-alala. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot nang marinig ang kanyang mga salita. Agad na bumusina ang tawa mula sa malaking bulwagan nang tumunog ang mga salita ni Xiaoyan. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Koi siya sa ilalim ng ganitong uri ng nakakatuwang pagtawa na lumakas ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Shi. Biglang gumalaw ang katawan ni Koi siya habang lumakas ang balak na pagpatay sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kanang binti at bumuo ng kalahating rotated na hugis sa gitna ng hangin. Ang kanyang kanang binti ay nagdadala ng isang mabangis na hangin habang ito ay napunit sa hangin. Marahas itong hinampas patungo sa ulo ni Xiaoyan sa galit na galit. Ang mabangis na ugali na ito ni Koi siya, kung saan siya sumalakay ayon sa gusto niya, ay naging sanhi ng napakaraming tao na magpabulalas. Ito ay talagang tulad ng sinabi ng mga alingawngaw. Siya ay isang masusing hilingan ng karne. Hindi man lang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa harap ng mabangis na pag-ataking ito ni Koi siya. Ang kanang kamay niya ay marahang bumitaw at agad na bumangga sa kanang binti ni Koi siya. Isang mahinang pagsabog ang tumunog at isang wind ripple ang kumalat, na naging dahilan upang magkawatak-watak ang mga nakapalibot na mesa. Naghiwalay ang kamay at binti ng magkadikit. Hindi man lang gumalaw ang katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang upuan na kanyang inuupuan ay biglang nabasag at naging pulbos. Sa kabilang banda, umatras ng ilang hakbang si Koi siya. Ang lakas ng magkabilang panig ay agad nakitang-kita pagkatapos ng maikling palitan na ito. Ang batang ito ay talagang isang eksperto na dawhwang.
Ang maikling palitan na ito ay naglantad sa lakas ni Xiaoyan. Isang hibla ng pagkabigla ang bumalot sa lahat ng mga mata sa bulwagan. Hindi dahil walang ekspertong dawwang sa Black Corner region. Kaya lang, halos walang kasing bata si Xiaoyan. Sa karaniwang pagsasalita, ang mas maagang nakarating sa klase ng dawwang, mas malaki ang talento at potensyal ng pagsasanay ng taong iyon. Malalaman ng isang matalas na tao na para sa isang taong kaedad ni Xiaoyan, tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataon na maging isang piling daozang sa hinaharap kung bibigyan siya ng sapat na oras. Kung siya ay mabiyayaan ng sapat na swerte, hindi imposibleng maging isang piling tao na daozun. Bakas din sa mukha ni Kuy siya, na nagpakatatag sa kanyang katawan, ang gulat na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na si Xiaoyan ay isang dalubhasa na dawwang sa parehong klase niya. At saka, sa palitan kanina, parang mas mataas pa ng kaunti ang level ni Xiaoyan kaysa sa kanya. Nahirapan si Kuy siya na maramdaman ang tunay na lakas ni Xiaoyan dahil sa lakas ng kanyang 3-star dawwang. Dahil sa klase niya ang naging dahilan ng pagiging mayabang niya sa mga sinabi niya kanina. Talagang bulag ako sa pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Kuy siya ng malamig na hangin sa loob ng kanyang puso. Sa sandaling ito, isang palanggana ng malamig na tubig ang tumalsik sa layuning pagpatay na pumupuno sa kanyang puso. Nang matanggap niya ang balita kanina, nabalot siya ng galit at hindi na pinag-iisipan pa ang kanyang mga tao. Gayunpaman, ang lakas ng kabilang partido ay talagang nakakatakot. Palitan ng berde at puti ang ekspresyon ni Kuy siya sa ilalim ng maraming titig. Mabilis na lumipad ang mga kaisipan sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi niya ang mabangis na aura sa kanyang katawan, itinaas ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan, at nagsalita sa malalim na boses. Aaminin ko na hindi ako tugma para sa iyo. Tatandaan ko ang sama ng loob na ito sa aking puso at darating na pipilitin mong bayaran ako sa hinaharap. Pagkasabi nito, ikanawe niya ang kanyang kamay at inakay ang kanyang mga tao na umalis sa medyo kahabag-habag na paraan. Gayunpaman, biglang nagsalita si Xiaoyan pagkatapos iikot ni Kuy siya ang kanyang katawan. Ano ang pakikitungo sa akin ng leader ng gang Kuy siya? Isang tao na maaari mong salakayin ayon sa gusto mo. At umalis kung gusto mo. May ilang araw pa bago magsimula ang auction. Kung nais niyang magkaroon ng katahimikan sa panahong ito, kakailanganin niyang magbunyag ng ilang kasanayan. Dahil si Kuy siya ang nagkusa na iligtas ang sarili, natural lang na hindi siya payagan ni Xiaoyan na umalis ayon sa gusto niya. Sayang talaga kung bibitawan niya ang ganitong klase ng mga tao na naghatid ng kanyang sarili para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Huminto ang katawan ni Kuy siya. Tumingin siya kay Xiaoyan at nakita niya na ang mga mata ng huli ay kumikislap na may intensyong pumatay. Ano ang gusto mo? Ito ang lugar ng Black Emperor Sect. Sabi ni Kuy siya. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Xiaoyan. Tumanggap ka ng 3 suntok mula sa kanya. Maaari kang umalis kung magtagumpay ka. Kung hindi, mamamatay ka. Itinuro ni Xiaoyan si Ziyan sa kanyang tabi habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Medyo nagulat si Ziyan nang makita niya ang daliri ni Xiaoyan na nakaturo sa kanya. Pagkatapos nito, isang sabik at nasasabik na ekspresyon ang agad na bumalatay sa kanyang mukha. Maraming tingin sa paligid ni Xiaoyan ang sumunod sa kanyang daliri at tumingin. Agad na lumusot ang mga kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha nang makita nila ang cute na malajade na inukit na si Ziyan. Ang lalaking ito ay talagang humihiling sa isang batang babae na salakayin si Kuy siya. Natigilan din si Kuy siya dahil dito. Isang galit ang bumalot sa kanyang puso habang siya ay tumawa. Makakatanggap ako ng 3 suntok mula sa iyo. Hindi na kailangang lumabas ang isang batang babae. Kung hindi, baka malagay ako sa gulo pagkatapos siyang bugbugin hanggang mamatay. Hindi siya pinansin ni Xiaoyan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakangiting nagsalita kay Ziyan. Gawin mo na. Hindi na kailangang magpigil. Oo, masiglang tumango si Ziyan sa kanyang maliit na ulo. Magkadikit ang 10 daliri niya at bahagyang idiniin pababa. Isang basag na tunog ang lumabas mula sa kanyang mga buto. Sa wakas, gumawa siya ng maliliit na hakbang patungo sa Kuy siya. Ito ay ganap na iyong sariling kasalanan.
Ang matandang ito ay walang libangan na igalang ang matatanda at mahalin ang mga bata. Ikaw ang may kasalanan kung may mangyari sa kanya. Ang galit sa puso ni Koisha ay lumundag nang makita niya si Ziyan na naglalakad palapit sa kanya, kaya nagngangalit siya at kinausap si Xiaoyan. Dumating si Ziyan sa harap ni Koisha habang nagsasalita ang huli. Ang malalaking mata niyang malahiyas ay sumulyap sa malaking lalaking ito na 3 beses ang laki niya. Pagkatapos nito, kinuyam niya ang kanyang maliit na kamao at binasag ito patungo kay Koisha sa harap ng maraming mapanuksong tingin. Ang pag-atake ni Ziyan ay nagdulot ng isang tunog ng pagsabog ng hangin na biglang lumitaw sa loob ng malaking bulwagan. Ang maraming maingay na boses ay biglang tumigil. Maraming mga tingin ang nakatitig sa kurbadong indentasyon na lumitaw sa hangin nang iwinagayway ang maliit na kamao na iyon. Agad na nagbago ang mukha ni Koisha sa sandaling lumitaw ang tunog ng isang sonic boom. Halos sabay-sabay na lumabas ang Daochi sa kanyang katawan. Wala nang oras si Koisha para makahinga pagkatapos na lumabas ang Daochi nang dumating ang kamao ni Ziyan sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na enerhiya na nagmula sa lahat ng direksyon ay bumubuhos na parang tubig baha. Grog. Ang Daochi na nananatili sa ibabaw ng kanyang katawan ay napunit ng nakakatakot na lakas sa maliit na kamao na iyon. Mahigpit na damapo ang kamao ni Ziyan sa kanyang dibdib at isang subo ng sariwang dugo ang bumungad sa harap ng maraming nakatulala na tingin. Ang sariwang dugo ay bumuo ng isang hamog na dugo sa hangin habang ang katawan ni Koisha ay tila isang sandbag na dumanas ng isang malakas na suntok habang siya ay lumipad pabalik. Ang mga mesa na nakasalubong niya sa daan ay naging pulbos. Lumipad siya sa ganitong paraan ng 12-dosenang metro bago marahas na bumangga sa isang napakalaking haligi. Bahagyang umindayog ang buong malaking bulwagan sa sandaling iyon. Natahimik ang buong lugar. Ang lahat ng mga tingin ay tumahimik kina Ziyan at Koisha, na ang bibig ay patuloy na bumubulwak ng sariwang dugo. Walang inaasahan na ang maliit na katawan ng batang babae ay magtatago ng isang nakakatakot na lakas. Maraming mga tingin ang bumaling kay Xiaoyan, na may ngiti sa mukha simula pa noong una. Lalong nadarama ng kanilang mga puso na ang huli ay misteryoso. Sa ngayon, ang mga puso ng karamihan sa mga tao ay nagdikit na ng tanda ng panganib sa nakangiting mukha ni Xiaoyan. Talagang hindi mahuhusgahan ng isang tao ang kanyang hitsura sa Black Corner region na ito. Hindi huminto si Ziyan matapos padalhan ng suntok si Koisha. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa lupa at ang kanyang katawan ay pumutok ng paputok na parang bola ng kanyan. Ang kanyang kamao ay muli nang mahigpit na nakakuyom habang siya ay walang awa na sumugod patungo sa malubhang na sugatan na si Koisha. Agad na sumili ang takot sa mga mata ni Koisha nang makita niya ang aksyong ito ni Ziyan. Sumigaw siya ng malakas. "Young master mo, iligtas mo ako." Ang katawan ni Ziyan ay kumikislap at dumating na parang lunok nang tumunog ang kanyang boses. Isang malinaw na halakhak ang biglang umalangaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan nang ang kanyang kamao ay hahampas na naman. Hihihi. Itong binibini, bakit kailangan mong gumamit ng gayong masasamang pag-atake? Walang kamatayan ang maaaring lumitaw sa Black Emperor Pavilion. Isang puting figure ang biglang sumugod na parang multo pagkatapos ng tawa. Agad siyang sumulpat sa harapan ni Koisha, kinulat ang mga kamay at pinaikot sa kakaibang paraan. Nakikita ng isang tao ang figure ni Ziyan na dumaan sa kanya, at muntik na itong matamba dahil sa pagkahuli sa kanya. Pinatatag ni Ziyan ang kanyang katawan. Bumalatay ang galit sa maliit niyang mukha. Matapos tumalbog ang kanyang mga daliri sa paa, galit na galit ang kanyang katawan patungo sa taong nakasuot ng puti na lumitaw. Bahagyang napangiti ang taong nakasuot ng puti nang makitang mabangis na sumugod si Ziyan. Ang magkabilang kamay niya ay muling pumulupot sa kakaibang paraan. Nakalahad ang kamay niya at nakayuko. Hinawakan niya ang magkabilang kamao ni Ziyan at marahan siyang kinaladkad bago siya biglang itulak pasulong. Ang taong ito na nakaputing damit ay tila dalubhasa sa pagharap sa malupit na puwersa. Hindi lang niya napigilan ang pag-atake ni Ziyan kundi taglay pa rin niya ang sobrang lakas para maka-counterattack. Ang pagtulak na ito ay maaaring mukhang banayad ngunit ang lakas sa loob nito ay medyo mabangis. Malamang na mapa-atras si Ziyan ng mahigit 12 hakbang kung hindi niya ito maiiwasan. Bukod dito,
maaaring magdusa pa siya ng ilang mga pinsala. Iniwan sa kalagitnaan ng hangin, natural lang na napakahirap para kay Zian na umiwas. Ang karanasan ng kabilang partido ay tila napakayaman. Talagang tinatakan na niya ang daanan ng pag-urong ni Zian nang umatake siya. Sa sandaling iyon, si Zian ay talagang walang paraan para makatakas. Isang itim na figure ang kumislap at lumitaw sa hindi pangkaraniwang paraan nang ginamit ang pagtulak ng kamay ng taong nakasuot ng puti. Hinawakan ng kamay ng una ang katawan ni Zian at hinayla ito pabalik habang ang 5 daliri nito ay mahigpit na nakakuyom, dala ang mainit na hangin habang ang kamay nito ay marahas na pumutok. Bumangga ang kamao sa kamay na nagtutulak na naglalaman ng nakatagong puwersa, na nagbuga ng muffled sound. Lumakas ang hangin at napaatras ang magkabilang panig. Ibinaba ni Xiaoyan si Zian at dahan-daang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa taong nakasuot ng puti na sumalakay at ang lamig ay sumilay sa kanyang maitim na mga mag-aaral. Hindi ka ba masyadong lumalampas para gumamit ng ganoong kabigat na pag-atake sa isang batang babae? Battle Through the Heavens. Kabanata 832. Moya. Ang taong nakasuot ng puti na lumitaw sa harap ni Koi Xia ay may hitsura ng isang taong medyo bata pa. Siya ay lumitaw lamang sa mga 26 hanggang 27. Ang kanyang damit ay kasing puti ng nyebe. Nagkaroon ng mag-ara at kakaibang pakiramdam na nalikha ng ang kanyang mga puting damit ay lumipad. Napakagwapo ng mukha ng lalaking nakaputing damit at ang kagwapuhan na ito ay may dalang kaunting kilos na pambabae. Ang medyo mananipis niyang labi ay pumulupot habang ang gilid ng kanyang bibig ay naglalaman ng isang mahinang ngiti. Bagamat ang ngiti ay nagbigay sa isa ng magiliw na pakiramdam, ang pambabaeng kilos na iyon ay naging dahilan upang medyo hindi nasisiyahan si Xiaoyan. Mabilis na naging sentro ng atensyon ng buong bulwagan ang lalaking nakaputing damit na lumitaw. Ang ilang pagtataka ay sumilay sa mga mata ng lahat matapos makita ang taong ito. Tila nagulat sila kung bakit lumitaw ang taong ito. Ito talaga ang junior sect leader ng Black Emperor Sect, Moya. Sa hindi inaasahan, maging siya ay nabalisa sa bagay na ito at nagpakita na. Nabalitaan ko na ang Moya na ito ay wala pang 30 taong gulang, ngunit siya ay umabot na sa 6-star daw huwang. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay isa na kahit na ang ilan sa mga elder sa loob ng sekta ay nahihirapang labanan. Nakakatakot na talento sa pagsasanay. Nabalitaan na may malaking inaasahan para sa kanya mula sa Black Emperor Sect. Malamang na ang taong ito ay may napakagandang pagkakataon na maabot ang klase ng Daozang. Isang pag-iisip ang pumasok sa puso ni Xiaoyan nang marinig ang pribadong pag-uusap sa paligid niya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinalis iyon sa lalaking nakaputing damit sa kabilang gilid. Nagulat ang puso niya. Maliban sa taong iyon na dumating para sunduin si Zhon'er mula sa Jianan Academy, malamang na ang taong ito ang pinakabatang eksperto na dawang na nakita ni Xiaoyan. Siyempre, si Lin Shuya, Lin Yan, at Lui Qing ay nagtataglay din ng mahusay na talento sa pagsasanay. Bagamat ang tatlo sa kanila ay hindi pa nakakarating sa klase ng Daohuang, ang kanilang mga edad ay mas bata ng kaunti sa lalaking ito na nakasuot ng puti sa harap niya. Walang makakatiyak kung aaban sila sa klase ng Daohuang sa loob ng ilang taon. Kung talagang gagawa ng paghahambing, ang kanilang mga talento ay hindi mas mahina kaysa sa taong ito sa harap niya. Gayunpaman, kahit anong sabihin ng isang tao, ang sinumang nakaabot sa klase ng Daohuang sa edad na ito ay talagang isang tunay na henyo. Sa pamamagitan ng pag-asa dito, ang binatilyong ito na nakaputing damit ay talagang nagtataglay ng kabisera upang tingnan ang lahat. Habang si Xiaoyan ay nagulat sa kanyang puso sa lakas ng lalaking nakaputing damit, medyo isang malaking alon ang tumaas sa puso ng huli. Pagkatapos ng split-second exchange kanina, masasabi niya na itong nakaitim na batang lalaki na mukhang mas bata sa kanya ay isa ring tunay na dalubhasa na Daohuang. Nagdulot ito ng kaunting kawalan ng ginhawa sa kanyang puso. Mula noong bata pa siya, lumalaki na siya sa mga tinig na naglalarawan sa kanyang sarili. Itinuring siya ng sekta bilang kahalili ng pinuno ng sekta. Sa mga taong ito, ang sekta ay gumamit ng hindi kilalang dami ng mga likas na kayamanan sa kanya. Ang kanilang layunin ay bigyan siya ng pagkakataong maabot ang klase ng Daozang.
hindi niya binaygo ang sinuman. Matapos mabigyan ng hindi mabilang na bilang ng mga likas na kayamanan, matagumpay siyang nakasulong sa klase ng dawwang bago siya 30. Ang pag-abot sa klase ng dawwang bago siya 30 ay isang bagay na ipinagmamalaki ni Moya. Ito ay dahil ang mga elder sa sekta ay hindi bababa sa 40 hanggang 50 taong gulang bago sila umabot sa klase ng dawwang. Ang kanilang potensyal na patuloy na lumago ay mas mababa sa kanya. Gayunpaman, ang pagmamataas na iyon sa kanyang puso ay dumanas ng suntok sa unang pagkakataon ngayon. Ang nakaitim na binata sa kanyang harapan ay halatang mas bata sa kanya. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ng una sa pakikipagpalitan kanina ay malinaw na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Ang ganitong uri ng paghahambing ay nagdulot sa kanya ng kaunting pag-urong. Siyempre, ang ganitong pakiramdam ay tumagal lamang ng isang iglap bago ito mabilis na pinigilan ni Moya sa malalim na sulok ng kanyang puso. Ang kakayahang maabot ang klase ng dawhong sa murang edad ay nagpatunay sa kanyang pagiging namumukod-tangi. Medyo mahirap para sa ilang panlabas na kadahilanan na magdulot sa kanya ng ilang phobia o hadlang. Hahaha. Masyadong malupit ang mga salita ng kaibigang ito. Ang dalaga kanina ay hindi ordinaryong tao. Kung hindi ako gagamit ng kaunting dagdag na lakas, malamang na ang katapusan ko ay hindi naiiba sa taong ito. Nakangiting nagsalita si Moya habang marahang iwinagayway ang kanyang mga manggas na puti nyebe at itinaas ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan. Bahagyang napangiwi si Xiaoyan sa mukha ng magiliw ng ngiti sa mukha ni Moya. Binawi niya ang galit na si Ziyan, na muntik nang mapahiya sa sarili dahil sa pagtulak ng huli, bago nagsalita sa mahinang boses. Kung ganoon, ano ang balak mong makialam? Kasama mo ba siya? Kaibigan, mali ang pagkakaintindi mo. Ako si Moya mula sa Black Emperor Sect at ako ang taong namamahala sa Black Emperor Pavilion na ito. Sa simula, hindi ako dapat makialam sa bagay na ito ngunit ang lugar na ito ay isa kung saan tumatanggap ang Black Emperor Sect ng mga VIP. Talagang hindi magiging maganda kung ang lugar na ito ay makakita ng dugo. Sa makatuwid, nakialam ako. Nakangiting sagot ni Moya. Kung ganoon, bakit hindi ka nakialam noong dumating siya para maghanap ng gulo sa akin kanina? Tinaas ni Xiaoyan ang gilid ng kanyang bibig bilang pangungutya habang nagtatanong. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Moya nang makita niyang pinipilit ni Xiaoyan ang mga sagot. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay kasing banayad pa rin ng simoy ng tagsibol. Itong kaibigan, napakakaraniwan lamang para sa ilang maliliit na salungatan na magaganap sa loob ng Black Corner region. Mangyaring ipaalam sa akin ang bagay na ito. Ano ang masasabi mo? Ang mga mata ni Xiaoyan ay mahinang dumampi sa katawan ni Kuei Shan na unti-unting umaakyat sa sobrang kahirapan. Ginamit ng huli ang kanyang mga makamandag na mata para titigan si Xiaoyan. Gayunpaman, hindi man lang nabawasan ang layunin ng pagpatay sa puso ni Xiaoyan. Kahit na ang taong ito ay hindi masyadong malakas, siya ay isang mapanganib na karakter. Ngayong nagkaroon na sila ng awayan, ang pagpapalam sa kanya ay maaaring magresulta sa ilang pagdurusa sa hinaharap. Gayunpaman, kung kitilin ni Xiaoyan ang buhay ng huli ngayon, malamang na si Moya sa harapan ang mamagitan. Maaaring hindi maging sanhi ng labis na takot si Moya kay Xiaoyan. Gayunpaman, alam niya na napakaraming eksperto mula sa Black Emperor Sect, na nagmamasid sa gilid ng Black Emperor Pavilion na ito. Kung talagang makikipag-away siya sa junior leader ng Black Emperor Sect na ito, malamang na hindi lang sila tatayo sa tabi at manunood. Isang mabangong hangin ang dahan-dahang lumipad mula sa likuran kasabay ng pagkislap ng mga kaisipang ito sa kanyang puso. Sa wakas, nagsimula itong kumalat. Nakuha ng lahat ang kanilang atensyon at ibinaling ang kanilang mga tingin upang makita ang nakaputing Little Fairy Doctor na dahan-daang naglalakad. Tiningnan ni Moya ang magandang figure ng Little Fairy Doctor. Ang ethereal aura ng huli ay dahilan para bahagyang nagulat siya. Isang kakaibang kulay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang gayong babae ay maaaring ituring na Kat-Anji Tangi. Malayo ito sa maihahambing ng mga may mga pampaganda. Kalimutan mo na, hindi angkop ang lugar na ito para sa isang salungatan. Naglakad ang Little Fairy Doctor patungo sa harapan ni Xiaoyan at mahinang kinausap siya.
Bahagyang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Dahil sa karakter ng Little Fairy Doctor, paano naging posible para sa kanya na sabihin ang mga ganoong salita? Ang mga mata ni Xiaoyan ay may kaunting kawalan ng katiyakan habang iniikot niya ang kanyang ulo at tumingin sa Little Fairy Doctor. Ang huli ay kumikislap ang kanyang mga mata nang hindi nag-iiwan ng bakas. Isaalang-alang mo ang iyong sarili na maswerte. Bago ka makahanap ng problema sa isang tao sa susunod na pagkakataon, mas mabuti kung mag-iimbestiga ka ng malinaw upang maiwasan ang paghawak ng iba na parang sibat. Mukhang may naintindihan si Xiaoyan matapos niyang makita ang ugali ng Little Fairy Doctor. Bahagya siyang tumango at may malamig na ngiti na kinausap ang makamandag na si Kuisha. Namilog ang gilid ng mga mata ni Kuisha nang marinig niya ang sinabi ni Xiaoyan. Lalong nagdilim ang bisyo ng mga mata niya. Hihihi. Salamat mi sa paglutas ng problemang ito. Bahagyang ngumiti si Moya at itinaas ang kanyang kamay patungo sa Little Fairy Doctor. Ang Little Fairy Doctor ay sumulyap lamang ng walang pakialam sa kanya sa mukha ng kanyang magalang na kilos. Pagkatapos nito, binawi niya ang kanyang tingin at ibinaba ang kanyang mga mata. Bahagyang nagulat si Moya matapos hindi pinansin ng Little Fairy Doctor. Agad siyang nakaramdam ng hiya. Ito ang unang pagkakataon sa napakaraming taon na nakatanggap siya ng ganoong pagtrato mula sa isang babae. Kung gaano ito nangyari, mas lalong lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng kaibigang ito? Maaari kang pumunta at hanapin ako kung may problema ka sa hinaharap. Mayroon akong mukha sa Black Emperor sect na ito. Hindi nabalisa si Moya sa kabila ng hindi pagbibigay sa kanya ng kaunting pagkakataon ng Little Fairy Doctor na makalapit. Bahagya siyang ngumiti, ibinaling ang ulo kay Xiaoyan at magalang na tumawa. Yan Xiao. Dalawang simpleng salita ang nailabas. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay kay Moya at mahinang sinabi. Junior Sect Leader, dahil tapos na ang usapin dito, mayroon pa akong ibang bagay na dapat harapin at aalis na ako. Hindi na hinintay ni Xiaoyan na sumagot si Moya pagkatapos magsalita. Itinaas niya ang kanyang paa at naglakad patungo sa residence area ng Black Emperor Pavilion. Ang Little Fairy Doctor at si Ziyan ay sumunod malapit sa kanya. Marahang nalanghap ni Moya ang natitirang halimuyak habang pinag-aaralan niya ang magandang figure na dumaan sa tabi niya. Ang sulok ng kanyang bibig ay dahan-daang itinaas sa isang hindi pangkaraniwang arko. Ang ganoong babae lamang ang makakapantay sa kanyang natatanging sarili. Young Master Mo, pakakawalan mo ba sila sa ganitong paraan? Pinunasan ni Kuisha ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig matapos mapanood ang pag-alis ng grupo ni Xiaoyan. Sa wakas, tinanong niya si Moya na may bahagyang galit na boses. Ano pa ang gusto mong gawin? Ang batang babae na iyon at si Yan Xiao ay parehong eksperto sa klase ng Daohuang. Kahit na ang ating Black Emperor sect ay hindi maaaring basta-basta silang masaktan ayon sa gusto natin. Kanina, hiniling ko lang sa iyo na siyasatin ang background ng kabilang partido. Sino ang aasahan na magiging napakatanga mo at basta-basta na lang aatake? Ang ngiti sa mukha ni Moya ay unti-unting binawi habang nagsasalita siya sa malamig na boses. Ano ang plano ni Young Master Mo? Umalis lang ang batang iyon ayon sa gusto niya at malinaw na hindi ka pinapahalagahan. Natahimik sandali si Kuisha bago siya nagdikit ng ngipin at nagsalita sa madilim na boses. Imbestigahan mo muna ang kanilang background. Lahat ay nasa ilalim ko hanggat nasa Black Emperor City pa sila. Bahagyang ngumiti si Moya. Marahang humawak ng hangin ang kamay niya at agad na sumangot. Bamulong ang kanyang puso. Hindi ako madaling sumuko sa ganitong kagandahan. Sa wakas ay bumagal ang mga yapot ni Xiaoyan pagkatapos silang tatlo ay lumabas sa malaking maingay na bulwagan. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa nanlulumo na si Ziyan at hindi napigil ang umiling. Tumawa siya. Naiinis ka ba, Ham? Bakit hindi mo salakayin at tapusin ang murang mukha na iyon? Nilinga ni Ziyan ang kanyang ulo at galit na tumingin sa Zero Little Fairy Doctor bago ngumuso. Kung si Old Sister Kailin iyon, pinatay na lang niya ang lalaking iyon. Ang Little Fairy Doctor ay dahan-dahang huminto nang marinig ito. Tiningnan niya ang walang magawang ekspresyon ni Xiaoyan bago mahinang nagsalita. Relax,
hindi na mabubuhay ang taong iyon ng higit sa 3 araw. Bukod dito, ang kanyang kamatayan ay magiging mas miserable kaysa sa papatayin lang. Nilason mo siya. Tak ang tanong ni Xiaoyan. Wala siyang naramdaman. Isang malabong ngiti ang sumilay sa sulok ng bibig ng Little Fairy Doctor. Bahagyang tumango siya at hindi sinasadyang tumawa nang makitang nagulat si Xiaoyan. Mas mababa talaga ako sa iyo pagdating sa pagpipino ng mga table tasks. Gayunpaman, malayo ka sa akin pagdating sa mga kasanayan sa lason. Nagkibit balikat si Xiaoyan. Natural na wala siyang kaunting pagdududa sa puntong ito. Ginawa niya ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagpipino ng mga table tasks habang ang Little Fairy Doctor ay ginawa ito sa pamamagitan ng pag-asa sa lason. Ang dalawa sa kanila ay naglakbay sa dalawang magkaibang landas at nakamit ang mga dakilang tagumpay sa kani-kanilang larangan. Natural na mahirap ikumpara silang dalawa. Gayunpaman, tila hindi tama ang mga mata na tinitingnan ka noon ni Moya. Dapat mong bigyang pansin ang kaunti. Huwag kang mahulog sa kanyang gwapong hitsura. Biglang naalala ni Xiaoyan ang mga mata na ginamit ni Moya upang tumingin sa Little Fairy Doctor. Hindi niya sinasadyang tumawa. Napatingin si Little Fairy Doctor kay Xiaoyan. Mabagal siyang humakbang pasulong at ang kalmado niyang boses ay nalipat. Kung maglakas loob siyang magkaroon ng ganoong kaisipan, gagawin ko lang siyang paylay. Battle Through the Heavens. Kabanata 833. Ang pagtitipon ng malakas. Sinundan ng 3 lalaki na grupo ni Xiaoyan ang rutang inilarawan ng babaeng katulong kanina. Naglakad sila sa napakalaking Black Emperor Pavilion sa loob ng mahabang panahon bago tuluyang nahanap ang resting area na sumasakop sa isang malaking espasyo. Napanatili ng resting area na ito ang isang tahimik na kapaligiran. Ang luntiang mga kumpol sa paligid ng mga gusali at ang patio ay nagdagdag ng mahinang nakakapreskong halimuyak sa hangin na nakapukaw sa kanyang atensyon. Ang tahimik na lugar na ito ay nagdulot ng labis na kasiyahan sa grupo ni Xiaoyan. Ang napakalaking lugar ng paninirahan ay nahahati sa sky, ground, at human na mga kategorya. Ang mga silid ng kategoryang tao ay para sa mga eksperto o paksayon na may maliit na reputasyon sa loob ng Black Corner region. Sa karaniwan, ang isa ay magkakaroon ng kwalipikasyon na manatili sa lugar na ito hanggat ang isa ay umabot sa klase ng dawang. Ang mga silid ng kategorya sa ground ay para sa mga nakarating sa klase ng dawang at ilang paksayon na nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa loob ng rehiyon ng Black Corner. Ang Sky Category Room ang pinakamaluho sa kanilang lahat. Ang mga maaaring makapasok sa lugar na iyon ay lahat, nang walang pagbubukod, mga kilalang eksperto sa Black Corner region, at ilang nangungunang pangkat na maihahambing sa Black Emperor sect. Iilan lamang ang mabibilang na tao na nakatupad sa dalawang kondisyong ito sa Black Corner region. Ang grupo ni Xiaoyan ay umikot sa loob ng napakalaking lugar ng paninirahan bago nakarating sa lugar ng ground class. Saglit nilang hinanap ang kanilang room number bago nila mahanap ang kanilang tirahan. Creak. Marahang itinulak nilang 3 ang pinto bago pumasok sa kwarto. Lumibot ang kanilang mga tingin sa paligid nito. Napag-alaman nila na ang mga quarters na ito ay hindi lamang nagtataglay ng sala, ngunit mayroon din silang 2 side room. Mayroong kahit isang silid na espesyal na sinadya upang gamitin para sa pagsasanay. Kahit na sa pagiging pikinas ni Xiaoyan, naglabas ng klikangsay ang kanyang bibig nang makita niya ang komprehensibong tirahan. Malayang tumingin sa paligid. Ito ay maaaring ituring na ating pansamantalang pahingahan para sa panahong ito. Ngumiti si Xiaoyan sa Little Fairy Doctor at nanguna sa paglalakad papunta sa quarters. Pagkatapos nito, bigla siyang nakahanap ng upuan at umupo sa sala. Nilaybot ng tingin ng Little Fairy Doctor ang buong lugar. Pagkatapos nito, naglakad siya papunta sa gitna ng sala sa harap ng nalilitong mga tingin ni Xiaoyan at Ziyan. Naglabas siya ng isang malalim na asol na bulaklak mula sa kanyang storage ring at ipinasok ito sa isang flower vase. Matapos gawin ang lahat ng ito, naglabas siya ng 2 yawan pills mula sa kanyang storage ring at ibinigay ang isa kay Xiaoyan at isa kay Ziyan. Mahina niyang sinabi. Ito ang Soul Swallowing Flower. Ang halimuyak na ibinubuga nito ay nagiging sanhi ng pagkahimatay ng tao.
Hindi ka may impluwensyahan nito kung ubusin mo ito. Pinakamainam na maging maingat ng kaunti kapag naglalakbay sa labas. Napansin ni Xiaoyan ang napakagandang asol na bulaklak na may labis na interes pagkatapos marinig ito. Emosyonal siyang bumantong hininga at sinabing, mukhang ang proficiency ng isang poison master ay hindi mas mababa kaysa sa isang alchemist. Maliban kung ang isang tao ay malalim na nag-aral ng lason, sino ang makakaalam na ang isang hindi mahalata na bulaklak na nakadisplay sa lugar na ito ay magkakaroon ng ganoong epekto. Kinuha ni Xiaoyan ang yawan habang nagsasalita siya. Inihagis niya ito sa kanyang bibig at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Ziyan na hindi masyadong excited. Walang magawa siyang umiling at nagtanong. Nababahala ka pa rin ba tungkol sa bagay na iyon? Ang lakas ni Moya ay humigit kumulang sa 6-star hanggang 7-star daw huwang. Gayunpaman, ang Chi method na ginagawa ng mga kasamahan ay may katanji tanging epekto sa pagkontra sa malupit na lakas gamit ang leverage. Natural lang na magdusa ka sa kawalan sa pamamagitan ng pagiging pabaya. At saka, sa susunod na pagkakataon ay hindi mo gagamitin ang iyong buong lakas. Ang Dao teknik na lumalaban sa lakas ng kapwa ay hindi ganap na maaalis ang lahat ng iyong lakas. Ang maliit na mukha ni Ziyan ay nagsimulang gumanda ng kaunti matapos marinig ang nakakaaliw na mga salita ni Xiaoyan. Marahan siyang ngumuso. Hayaan mo muna ako sa susunod na magkita tayo. Kahit sinong maglakas loob na hayaan ang isang ito na mapahiya ay hindi madaling mabitawan. Sa tingin ko magkakaroon ka ng pagkakataong ito. Tumawa si Xiaoyan na may mas malalim na kahulugan. May premonition siya na ang taong ito na tinatawag na Moya ay hindi basta-basta lilito sa harap nila ng isang beses. Maaaring may napakaraming pakikipag-ugnayan sa kanya sa hinaharap. Ngayon, posibleng tahimik na inutusan ng lalaking iyon si Koi siya na pumunta at maghanap ng gulo sa atin. Walang ingat na binanggit ng Little Fairy Doctor. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Bumulong siya. Huwag mong sabihin sa akin na dahil iyon sa Chishan. Hindi ako sigurado. Gayunpaman, dapat tayong maging mas maingat anuman ang dahilan. Ito ay kung tutuusin ay teritoryo pa rin ng Black Emperor Sect. Bukod dito, malabo kong nararamdaman na may ilang mga aura sa loob ng Black Emperor Pavilion na kahit ako ay malabo lamang na naiintindihan. Maliwanag, dapat silang mga elite na Daozang. Ang Little Fairy Doctor ay nagpahayag ng kanyang mga iniisip. Tumango si Xiaoyan at bumuntong hininga. Mukhang lahat sila ay dumating dahil sa Bodhisattva body transformation sa live na iyon. Dapat tayong maging mas maingat kapag gumagawa tayo ng mga bagay sa hinaharap. Sa kasalukuyan, ang mga malalakas na tao ay nagtitipon-tipon sa Black Emperor City na ito. Magkakaroon ng walang katapusang dami ng gulo kung may mangyari man lang ng kaunti. Ang Little Fairy Doctor ay mahinang tumango. Sige, medyo mamaya pa. Sa ngayon, magpahinga muna tayo. Kakailanganin ko pang mag-refine ng medicinal pills bukas. Sa oras na iyon, kakailanganin ko ang proteksyon ninyong dalawa. Medyo magulo kung may gagawin akong aktibidad na maabala sa akin. Bahagyang nag-usap si Xiaoyan, iniunat ang kanyang tamad na baywang, at agad na tumayo. Sa wakas, naglakad na siya papunta sa isang kwarto. Ang Little Fairy Doctor at Ziyan ay huminto sandali matapos siyang marinig bago sila tuluyang nakahanap ng kanilang sariling silid na mapagpahingahan. Ang isang layer ng isang madilim na kapaligiran ay sumasakop sa isang sky category room na may kalayuan mula sa grupo ni Xiaoyan habang lahat sila ay pumunta sa kanilang mga silid upang magpahinga. Isang pares ng mga tao ang nakaupo sa loob ng silid na ito kung saan ang pulang buhok na matandang lalaki ang higit na nakakaakit ng pansin. Nakakagulat na ang First Elder mula sa Demon Flame Valley na nakita ni Xiaoyan noong araw. May dalawang matandang lalaki na may pambihirang lakas na nakaupo sa tabi niya. Malamang sila ang mga elder ng Demon Flame Valley. Ang mag-asawang ito ay nagtataglay ng napakataas na posisyon sa loob ng Demon Flame Valley. Maliban sa First Elder, na nakaupo sa isang upuan, ang natitirang mga tao ay nakatayo lahat habang nakatalikod ang mga kamay sa mga sandaling ito. Tahimik na nakaupo sa harapan nila ang isang figure ng tao na nakabalot ng kulay abong damit. Mister, ayon sa pagkakaalam ko,
Ang Black Emperor City ay nakakaakit ng maraming mga lumang natatag na paksayon sa loob ng Black Corner region. At saka, ang mga taong namuno sa kanilang mga grupo ay pawang mga kilalang eksperto sa loob ng Black Corner region. Mukhang interesado rin silang magkaroon ng Bodhisattva body transformation saliva sa lahat ng bagay. Ang pulang buhok na First Elder na si Fang Yan ay nagkunot ng kanyang mga kilay at nagsalita sa medyo magalang na boses sa taong may kulay abong damit sa kanyang harapan. Sinabi ng pinuno na dapat nating makuha ang Bodhisattva body transformation saliva sa anumang paraan. Kaya't papatayin natin ang sinumang maglakas loob na humadlang sa atin. Isang makakapal na tingin ang dahan-daang bumaril mula sa kadiliman sa ilalim ng kulay abong damit. Isang sumisitsit na tunog na naging sanhi ng lamig ng katawan ng isang tao na unti-unting umalangaw-ngaw sa loob ng silid. Mister, makatitiyak ka na ang aming Demon Flame Valley ay nagpadala ng halos lahat ng aming mga elite para sa Bodhisattva body transformation saliva. Maliban sa pangkat ng Fourth Elder, na hindi pa rin dumarating, ang natitira ay naayos na ng maayos. Nagsalita si Fang Yan sa malalim na boses. Oo, gayunpaman, Mister, narinig ko na ang Xiaogate at ang Jianan Academy ay nagpadala ng mga eksperto sa panahong ito. Parehong mga paksayon ay kaaway ng ating Demon Flame Valley. Kung maaaring kailanganin naming hilingin kay Mister na kumilos at hulihin silang lahat. Saglit na nag-alinlangan si Fang Yan bago nagsalita ng mabagal. Xiaogate, ang Jianan Academy. Ha? Isang mahinang tawa na naging sanhi ng pagtindig ng mga balahibo ng isa ay biglang nalipat mula sa kulay abong damit nang marinig niya ang dalawang pangalan na ito. Ilang sandali pa, nauwi ito sa isang namamaos na mabangis na tawa. Relax, walang makakatakas sa kanila. Napangiti si Fang Yan nang marinig niya ito. Agad siyang sumimangot at sinabing, mukhang napakaganda ng atraksyon ng Bodhisattva body transformation saliva. Gayunpaman, hindi ko maintindihan kung bakit kukuha ang Black Emperor sect ng ganitong uri ng kayamanan para ibenta. Kung ang bagay na ito ay nauugnay sa Bodhisattva heart, bakit hindi nila ito iniwan para sa kanilang sarili? Hindi nila kailanman naisip na hanapin ito ng mag-isa. Wala lang silang kakayahan. Kahit na ang Bodhisattva body transformation saliva at ang Bodhisattva heart ay may relasyon, wala silang kwalipikasyon para mahanap ang relasyong ito. Sa ganoong pagkakataon, maaari silang makipagpalitan ng isang bagay na kapakipakinabang kung dadalhin nila ito sa auction. Bukod pa rito, sino ang nakakaalam kung may plano ang mga iyon? Malamig na tumawa ang taong nakasuot ng kulay abo. Tumanggaw si Fang Yan nang marinig ito. Natawa siya. May karanasan na talaga si Mister. Hihihi. Iniisip ko kung ang Bodhisattva heart na iyon ay talagang may kaugnayan sa isang piling tao na Dao Sheng. May ilang mga bagay na pinakamainam na manatiling walang alam. Ang pag-alam ng higit pa ay maaaring maging mas mapanganib. Bahagyang gumalaw ang kulay abong damit habang ang isang hibla ng ilusyonaryong aura na sinamahan ng malamig na boses ay naalis. Isang malamig na pawis ang nagsimulang tumulo mula sa noo ni Fang Yan nang marinig niya ito. Nagmamadali siyang tumango. Medyo nakaramdam siya ng takot sa ulo nitong kasama sa kanyang puso. Dahil ito ang kaso, hindi ko iistorbahin si Mister. Mas bibigyan ko ng pansin ang anumang balita tungkol sa Bodhisattva body transformation saliva at ipapaalam kay Mister kung may nalaman ako. Tumayo si Fang Yan at magalang na nagsalita sa taong may kulay abong damit. Oo, dapat ka ring pumunta at imbestigahan kung sinong mga eksperto ang dumating. Hindi na kailangang bigyang pansin ang mga elite na Dao Huang. Ang mga matandang demonyong Dao Zhang na iyon ang pinaka-problema. Sa tingin ko ay hindi sila sigurado kung ang bali-balitang Bodhisattva body transformation saliva na ito, ngunit ang mga salitang Dao Sheng lang ay sapat na para lumabas sila. Dahan-daang nagsalita ang naka-gray na tao. Oo, magalang na sagot ni Fang Yan. Kinawian niya ang kanyang kamay at inakay ang isang dalawang elder habang maayos silang lumabas ng silid. Pagkatapos nito, marahan nilang isinara ang pinto. Muling tumahimik ang kwarto pagkalabas ng iilang tao. Tahimik na nakaupo sa upuan ang naka-gray na taong iyon. Hindi gumagalaw ang katawan niya kahit kaunti. Nagpatuloy ito ng ilang sandali bago ang isang mahinang pag-ungol na boses ang napalabas.
Bakit ang likod na nakita ko ngayon ay nagtataglay ng medyo pamilyar na pabango? Huwag mong sabihing sakin na nakilala ko na siya dati. Dahan-daang gumalaw ang kulay abong damit habang tumutunog ang ungol. Iniabot ang isang kamay at kinuha ang tasa ng tsaa. Nang malapit na itong makipag-ugnayan sa tasa ng tsaa, isang liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay, na tila kakaiba at ilusyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 834. Dalawang nakatagong gawa ng babae. Nang lumitaw ang unang sinag ng sikat ng araw sa umaga sa susunod na araw, ang Black Emperor City, na naging tahimik sa magdamag, ay muling naging maingay. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang nagsimulang magtipon sa lungsod na ito mula sa labas. Ang impluwensya at atraksyon na nalikha mula sa malakihang auction na pinanghahawakan ng Black Emperor Sect ngayong taon ay maaaring ituring na pinakadakila sa loob ng Black Corner region sa loob ng isang siglo. Ang pag-promote ng Black Emperor Sect at ang misteryo ng Bodhisattva Body Transformation sa Liva ay naging sanhi ng ilang napakalakas na tao, na matagal nang hindi nagpakita ng kanilang mga mukha sa Black Corner region, na gumawa ng exception at umalis sa kanilang mga retreat. Ang kanilang destinasyon ay natural na ang Black Emperor City, na kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin sa loob ng Black Corner City. Ang ilang mga tao na may matalas na pandama ay bahagyang nakadama ng pakiramdam ng kalmado bago ang bagyo na tahimik na umuusbong sa loob ng Black Emperor City na may napakaraming eksperto na kasalukuyang nagtitipon. Sa pagkakataong ito, malamang na ang Black Corner City ay sasabog sa isang malaking labanan na nakakapukaw ng kaluluwa na hindi pa nakita sa nakalipas na daang taon. Si Xiaoyan, na naka-cross-leg sa kama ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata nang sumikat ang sikat ng araw sa umaga. Pagkatapos ng isang gabi ng paggaling, ang kanyang kalagayan ay umabot na sa kanyang pinakamataas na antas. Ang Dao Qi ay umaagos na parang batis ng bundok at ang pakiramdam ng lakas ay tumakip sa kanyang mga paa. Para bang ang kanyang katawan ay mag-iiba sa isang hugis tao na makina hanggat ito ay gumagalaw, sinisira ang lahat ng nasa paligid niya. Bumaba si Xiaoyan mula sa kama at dahan-daang lumabas ng kanyang silid. Nakita niyang naghihintay na sa sala ang Little Fairy Doctor at si Zian. Kailan ka magsisimulang magpino ng mga table tasks? Naramdaman ng Little Fairy Doctor ang malakas na sirkulasyon ng Dao Qi sa katawan ni Xiaoyan sa sandaling lumitaw ang huli. Natural na alam niya na si Xiaoyan ay nagpagaling ng isang buong gabi para makapag-refine ng mga table tasks ngayon. Sisimulan ko na ngayon. Kailangan ninyong dalawa na tumulong sa pagprotekta sa akin. Huwag hayaang may mang-istorbo sa akin. Hindi pangkaraniwan ang mga medicinal pills na dadalisayin ko ngayon. Malamang na malaking kaguluhan ang mabubuo kapag nabuo ang isang tableta. Maraming eksperto sa Black Emperor Pavilion na ito at malamang na mahirap itago ang lahat. Nagsalita si Xiaoyan na may medyo solemn na ekspresyon. Oo, bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor nang makita ang ekspresyon ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay random na naghugas ng sarili pagkatapos magbigay ng ilang mga tagubilin. Kakapasok pa lamang niya sa silid nang may kumatok mula sa pinto. Nagulat ang grupo ni Xiaoyan nang marinig ang katok. Agad naman silang nagsalubong ng kilay. Hindi sila pamilyar sa iba sa Black Emperor Pavilion na ito. Sino ang darating at hahanapin sila sa oras na ito? Dahan-daang naglakad si Xiaoyan habang may dalang pagdududa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at nakita niya ang isang taong nakaputing damit na mayabang na nakatayo sa pasukan. Iyon talaga ang junior sect leader ng Black Emperor Sect, si Moya. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Moya nang makita niyang binuksan ni Xiaoyan ang pinto. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan sa magalang na paraan at sinabing, "Brother Yan Xiao, paumanhin talaga sa pakikialam ko kahapon. Upang maipahayag ang aking pagsisisi, pinaplano kong pangunahan kayong tatlo sa paglilibot sa lungsod. Maaari niyo lang po akong sabihin kung may lugar pa kayong gustong puntahan." Isang kakaibang ekspresyon ang agad na lumitaw sa mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang taong ito ay talagang may ilang mga iniisip para sa Little Fairy Doctor. Maaaring sabihin niyang pinangunahan niya silang tatlo sa paglalakad, ngunit hindi nakaligtas sa pansin ni Xiaoyan ang kanyang tunay na intensyon. Pasensya na, ngayon. Bahagyang umiling si Xiaoyan.
Tatanggihan na lang niya ang kanyang pagtanggi nang biglang lumabas mula sa kanyang likuran ang isang maliit na magandang figure. Kaagad, isang maliit na kamaon na may dalang nakakatalam na sonic boom ang walang awa na dumugong kay Moya. Ang taong biglang tumakbo palabas ay natural na si Zian. Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Xiaoyan nang makita niya ito. Medyo nag-aalala siya sa Moya na ito. Ang taong ito ay nagawang magkaroon ng gayong tagumpay sa murang edad. Malamang na hindi mahina ang kanyang kakayahan at magandang payagan si Zian na sumulong at subukan ang kanyang kakayahan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Moya sa harap ng biglaang pag-atake ni Zian. Walang sino man sa loob ng klase ng dawang ang maglalakas loob na bawasan ang nakakatakot na lakas ni Zian. Agad siyang napaatras ng isang nagmamadaling hakbang at ikinulong ang kanyang braso. Ang kakaibang husay na katulad ng kahapon ay muli niyang ipinakita. Ang magkabilang kamay niya ay parang hito habang marahang sinalo ang braso ni Zian. Pagkatapos nito, ang kanyang dalawang kamay ay pinaikot sa kakaibang paraan, na bumubuo ng isang misteryosong arco. Ang nakakatakot na lakas sa kamao ni Zian ay mabilis na nabawasan habang umiikot ang arco. Si Zian, na nakahanda, ay agad na nagpakawala ng malamig na buntong hininga nang maramdaman niyang muli ang kakaibang pakiramdam na iyon tulad kahapon. Muli niyang hinawakan ng mahigpit ang maliit niyang kamay. Isang makapal na kulay ube na kinang ang nananatili sa kanyang mga braso nang walang pakialam sa kahit ano. Nanginginig ang kanyang braso, at nabasag ang kanyang kamao patungo sa kakaibang singsing na nabuo ni Moya. Labis na nagulat si Moya nang ang kamao ni Zian ay tumakas sa kanyang kontrol. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa at ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang ilusyonaryong figure na mabilis na nag-flash pabalik. Bang! Ang mahigpit na nakakuyom na kamao ni Zian ay biglang bumuka habang ang figure ni Moya ay mabilis na umaatres. Ang nakakatakot na lakas na nananatili sa kanyang kamao ay agad na tumakas sa kanyang kamay sa kakaibang paraan. Sa wakas, nginitian nito ang hangin at pinigilan ang hangin para maging bula na kasing laki ng football habang marahas itong dumudugo sa katawan ni Moya. Bang! Sumabog ang bula ng hangin at umalangaw-ngaw ang isang matalim na tunog. Ang mga paa ni Moya ay kinaladkad sa lupa habang siya ay umaatres ng 10 nagmamadaling hakbang. Noon lamang niya pilit na pinatigil ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang malinis na puting damit ay napunit na sa sandaling ito. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Bilang isang tagamasid, malinaw niyang naramdaman na ang isang layer ng maliliit na alon ng enerhiya ay kakaibang lumitaw sa kanyang balat nang ang hindi nakikitang bula ng hangin ay tumama kay Moya. Ang layer na ito ng mga ripple ng enerhiya ang lumamon sa halos lahat ng lakas ng bula ng hangin. Kung hindi, ang paghampas ng kamao ni Zian ay hindi isang bagay na magtatapos sa kanyang damit na gutay-gutay. Zian, bumalik ka. Mahinang sumigaw si Xiaoyan. Pinatigil niya si Zian sa pag-iyak. Noon lamang din nilaan ng huli ang kanyang maliit na bibig, hindi pa nakakakuha ng sapat na laban. Malamig niyang tinitigan ang medyo pangit na si Moya bago nagmamayabang papasok sa silid. Matapos ang suntok na iyon kanina ay tuluyang nawala ang sama ng loob na dinanas niya kanina. Bagamat misteryoso ang diskarteng pampababa ng lakas ni Moya, malinaw na hindi nito kayang ganap na maalis ang kanyang lakas. Hihihi. Junior sect leader, ang batang ito ay malikot at immature. Nasaktan ka namin. Ngumiti si Xiaoyan at sumulyap kay Moya. Nang hindi na hinintay ang sagot ng kabilang partido pagkatapos magsalita, nagpatuloy siya. Mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat asikasuhin ngayon at hindi ako makakalabas. Hihilingin namin sa junior sect leader na pangunahan kami kung may pagkakataon sa hinaharap. Umalis si Xiaoyan sa kanyang silid pagkatapos magsalita. Pagkatapos nito, mahigpit niyang isinara ang pinto sa mukha ng berdeng ekspresyon ni Moya. Pangit ang ekspresyon ni Moya habang nakatitig sa pintong nakasara ng mahigpit sa labas. Hindi niya akalain na ganito pala siya bugbugin ngayon. Hindi lamang siya nabigo upang makilala ang Little Fairy Doctor, ngunit siya ay naging isang kahabag-habag na kalagayan ng batang babae na may malupit na lakas. Yan Xiao, ha? Sige, maaalala ng young master na ito. Napatikip ng ngipin si Moya at nagmura sa kanyang puso.
Marahas niyang ibinaba ang kanyang manggas, inikat ang kanyang katawan at umalis na may madilim, solemna na ekspresyon. Sa loob ng silid, naalala ni Xiaoyan ang berdeng mukha ni Moya at hindi sinasadyang nagbigay ng bahagyang ngiti. Hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon sa taong ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng kamay ni Ziyan para turuan siya ng leksyon ngayon, maituturing siyang naglabas ng galit. Sana, hindi na dumating ang taong ito at makahanap ng gulo. Kung hindi, kapag natapos na ang mga bagay na ito, dapat kayong dalawa ay manatili sa silid ngayon at huwag pansinin ang sinuman. Hindi na kailangang maging maawain kung talagang mayroong isang taong sumisira ng pinto upang makapasok. Marahang bumantong hininga si Xiaoyan at nagsalita sa malalim na boses. Relax, walang mang-iistorbo sa'yo. Bahagyang ngumiti ang Little Fairy Doctor habang sumagot. Malabong tumango si Xiaoyan. Muli niyang sinabi sa kanila ang ilang bagay bago tumalikod at pumasok sa isang lihim na silid. Pagkatapos nito, ang mabigat na pinto ay isinara na may tunog ng kaluskos. May dala itong alon ng alikabok habang dahan-dahan itong isinara. Ang Little Fairy Doctor ay lumingon matapos makita si Xiaoyan na pumasok sa sikretong silid. Napatingin siya kay Ziyan na lihim na tumatawa habang nakatikip ang mga kamay sa maliit na bibig habang bahagyang nakangiti. Mahina niyang sinabi, "Nagamit mo na ba ang bagay na ibinigay ko sa iyo?" "Oo, gumamit ako ng Hidden Force para maihatid ang bagay na iyon sa katawan niya noong nagpalitan kami ng suntok kanina." Tumawa si Ziyan. "Iyan ay mabuti. Ang lahat ay natural na magiging maayos kung ang taong ito ay mataktika. Kung siya ay talagang gumamit ng ilang mga taktika, hahayaan ko siyang magdusa ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan." Ang sulok ng bibig ng Little Fairy Doctor ay dahan-daang itinaas sa isang bahagyang arko. Malumanay at malumanay ang boses niya ngunit naglalaman ito ng lamig. Kung nalaman ng kaawa-awang Moya na iyon na siya ay lihim na nalasan ng walang dahilan pagkatapos lamang nasubukang lapitan ang Little Fairy Doctor, malamang na hindi niya sinasadyang samukan ng isang subo ng dugo. Naka-crossleg si Xiaoyan sa isang batong kama sa loob ng secret chamber. May mga 10 plus jade na lalagyan na nakalagay sa harapan niya. Ang mga lalagyan ng jade ay naglalabas ng masaganang halimuyak na panggamot. Isang tingin at masasabi ng isa na hindi sila ordinaryong bagay. Ang mga sangkap na panggamot na ito ay ang mga natagpuan ng grupo ni Xiaoyan sa mga kagubatan sa bundok sa loob ng kalahating taon nilang paglalakbay. Ang mga ito ay napakabihirang mga bagay at ang kanilang halaga ay hindi magiging mas mababa kaysa sa huling 3 sangkap na panggamot na binili ni Xiaoyan sa Thousand Medicinal House. Ang medicinal pill na gustong pinuhin ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay pinangalan ng Zhongbreaking Pill. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay maaaring ituring na pinakamataas na grado sa mga Tier 6 na medicinal pill. Ang epekto nito ay maaaring maging sanhi ng pagnanais ng maraming eksperto sa pinakamataas na klase ng dawhang. Ang medicinal pill na ito ay walang epekto sa pagtaas ng lakas ng isang tao. Gayunpaman, nagawa nitong payagan ang isang dalubhasa sa pinakamataas na klase ng dawhang na magkaroon ng 10% mas mataas na rate ng tagumpay kapag umaban sa isang dawzang. Bukod dito, ginagarantiyahan nito na ang taong kumonsumo nito ay makakapagpatatag ng kanyang lakas bago siya magtangkang makapasok sa klase ng dawzang. Kahit na nabigo ang pagtatangka, hindi magkakaroon ng sitwasyon kung saan bumaba ang kanyang antas. Karaniwang kaalaman na ang rate ng tagumpay ng isang dawhang na sumusubok na sumulong sa isang dawzang ay medyo mababa. Bukod dito, nagkaroon ng malaking halaga ng panganib. Sa sandaling nabigo ang pagtatangka sa paglusot, ang Dao-Chi Ripple sa loob ng katawan ng isang tao ay maaaring masyadong matindi kung ang taong iyon ay hindi maingat. Magreresulta ito sa pinakakalunos-lunos na bagay, ang pagbaba ng antas ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng eksperto sa pinakamataas na klase ng dawhang ay labis na natakot. Sa kanilang antas, kakailanganin nilang ubusin ang isang malaking halaga ng oras at pagsisikap upang muling magsanay kung ang kanilang lakas ay bumaba ng kahit kaunti. Walang alinlangan na ito ang pinaka-nakakatakot sa kanila. Sa makatuwid, ang Zhongbreaking Pill ay nagtataglay ng nakamamatay na atraksyon sa mga dawhang. Kahit na ang 10% na iyon ay tila napakababa,
Ang 10% na ito ay sapat na upang maging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga dalubhasang dawwang na magsakripisyo ng maraming bagay upang makuha ito. Ang Zhang Breaking Pill na ito ay magiging isa sa mga nangungunang card ni Xiaoyan kapag sinubukan niyang magbid para sa Bodhisattva Body Transformation Saliva. Battle Through the Heavens. Kabanata 835. Zhang Breaking Pill. Dahan-daang nilaybot ni Xiaoyan ang 10 at Snow White Jade Box sa kanyang harapan. Marahan siyang huminga ng hangin at pinigilan ang alon sa loob ng kanyang puso. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang napakalaking Thousand Beast Cauldron ay lumitaw ng wala saan. Malakas itong bumagsak sa lupa, nagbuga ng mababa at malalim na tunog ng gong. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Muling sumagi sa kanyang isipan ang paraan ng pagpino at ang iba't ibang bagay na dapat tandaan kapag pinipino ang Zhang Breaking Pill. Maya-maya, binuksan niya ang kanyang mga mata at isang jade green na apoy ang bumangon sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Puff! Isang jade green na apoy ang lumabas mula sa daliri ni Xiaoyan na may tunog. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang daliri at ang apoy ay nag-transform sa isang sinag ng liwanag na pumasok sa medicinal cauldron sa paraang parang kidlat. Kakapasok lang ng apoy sa kaldero nang biglang lumaki ang maliit na sukat nito. Sa isang maikling iglap, ang munting apoy na iyon ay napalitan ng isang mabangis na apoy na mabangis na sumunog sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Kasunod ng pagtaas ng laki ng jade green na apoy, ang maliwanag na pulang ibabaw sa Thousand Beast Cauldron ay naging isang mas nakakaakit na pula. Sa isang sulyap, ang kaldero ay parang isang kumpol ng nagsasayaw na apoy. Ang medicinal cauldron na iniwan ni Han Feng ay talagang hindi isang ordinaryong bagay. Sa kabila ng maraming beses na inihaw ng aking heavenly flame, nagagawa pa rin itong manatiling maayos. Ang kalidad nito ay maaaring may kumpara pa sa Black Demon na pag-aari ng guro. Isang nasisiyahang kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang siya ay bumubulong sa sarili. Walang kahit isang linya ng crack sa Thousand Beast Cauldron sa kabila ng maraming beses na itong ginamit. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay matapos ang panloob na temperatura ng medicinal cauldron ay umabot sa isang tiyak na stable na temperatura. Isang Snow White Jade Box na naglalabas ng kaunting lamig ay sinipsip sa kanyang kamay. Sa Jade Box ay nakalatag ang isang lantang sanga ng puno na tila inukit mula sa yelo. Bagamat ang bagay na ito ay walang kaakit-akit na anyo, ang masaganang halimuyak na inilalabas nito ay nagpapahintulot sa isa na malaman na ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Ang item na ito ay kilala bilang Cold Marrow Twig. Ito ay hindi isang aktwal na sanga ng puno ngunit sa halip ay isang bagay na pinagsama-sama mula sa purong nagyayelong enerhiya sa loob ng napakalamig na lugar. Kung ang isang taong nagsasanay ng uri ng yelo na Daoqi ay pinipino at sisipsip ito ay magiging sanhi ng paglamig ng Daoqi ng taong iyon. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay maaaring ituring na hindi mabibili ng salapi sa kanilang mga mata. Nakuha lamang ito ni Xiaoyan dahil sa kabutihang palad ay nakapasok siya sa isang malamig na pond sa kailaliman ng mga bundok. Gayunpaman, ligaw siyang hinabol ng isang magical beast na nakatago doon, isang halimaw na malapit nang makapasok sa ikapitong ranggo, sa loob ng mahigit 50 kilometro bago siya matagumpay na nakatakas. Hinawakan ng mga daliri ni Xiaoyan ang Cold Marrow Twig gamit ang dalawang daliri at mabilis na sinundan ng lamig ng buto ang kanyang daliri at tumagos sa kanya. Halos manhid ang buong braso niya. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan sa kanyang kamay na nababalutan ng manipis na piraso ng yelo. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at ang jade green na apoy sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na damaloy, mabilis na pinaalis ang lamig na tumagos sa kanya. Maingat na inihagis ng kamay ni Xiaoyan ang Cold Marrow Twig ng tumpak sa medicinal cauldron. Ang jade green na apoy ay biglang lumundag at nilamon ang una na parang mabangis na bibig. Ang Cold Marrow Twig ay hindi lamang naghihintay ng kamatayan sa harap ng mga apoy na ito. Naglabas ito ng walang tigil na alon ng malamig na hangin sa pagtatangkang hadlangan ang pagguho ng mataas na temperatura. Ang malamig na hangin at ang jade green na apoy ay nabura sa isa't isa. Isang mahina at puting fog ang tumaas mula sa punto ng kontak sa gitna ng tunog ng chi-chi.
Ang cold marrow twig na ito ay umasa sa malamig nitong enerhiya na natipon nito sa loob ng hindi mabilang na bilang ng mga taon. Talagang nagawa nitong makipag-stalemate sa glazed lotus heart flame sa maikling panahon. Talagang karapat-dapat itong maging isang bagay na magiging sanhi ng isang magical beast na ganoon ang ranggong upang protektahan ang lahat. Tahimik na pinitik ni Xiaoyan ang kanyang dila at pinuri nang makita niya ang eksenang ito sa medicinal cauldron. Agad gumalaw ang kanyang isip at tumaas ang temperatura sa loob ng medicinal cauldron. Sa wakas ay hindi na nakatiis ang cold marrow twig matapos masunog ng mataas na temperatura ng apoy. Nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkatunaw ang malayelong kristal na anyo ng ibabaw nito. Marahang nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita ang eksenang ito. Ito ay salamat sa kanyang heavenly flame. Kung ito ay isang ordinaryong apoy sa halip, malamang na ang pagpino lamang ng cold marrow twig na ito ay mangangailangan ng 1 hanggang 2 araw. Kung iyon ang kaso, hindi lamang ito mag-aaksaya ng oras ngunit mauubos din nito ang kanyang Daoqi. Ang isang heavenly flame ay hindi nagpatalo sa isang tunay na mahiwagang sandata mula sa pananaw ng isang alchemist. Ang pagpipino ay nagpatuloy sa loob ng 1 oras o higit pa bago ang matigas ang ulo na cold marrow twig ay tuluyang nagbago sa isang malapot na snow white liquid. Ang likido ay umikot at naglabas ng napakayaman, dalisay na enerhiya. Si Xiaoyan ay gumugol pa ng kalahating oras pagkatapos makumplito ang refinement para tapusin ang hardening step. Hindi siya nagpapahinga matapos niya ito. Gamit ang paggalaw ng kanyang kamay, itinapon niya ang isa pang katulad na matigas na sangkap na panggamot sa kaldero ng gamot. Unti-unting dumaan ang oras sa lihim na silid na mahigpit na selyado. Ang mga sangkap na panggamot sa mga jade box sa harap ni Xiaoyan ay unti-unting nabawasan. Isang masaganang halimuyak na nakapagpapagaling na halo-halong mula sa mga sangkap na panggamot ang nananatili sa lihim na silid na parang ulap. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging mas solemn na habang ang mga sangkap na panggamot ay unti-unting napino. Alam niyang ang mga hakbang na natitira pa ay ang tunay na nakakagulo. Ang zone-breaking pill na ito ay masasabing ang pinakamataas na tier medicinal pill na personal na pinino ni Xiaoyan. Sa makatuwid, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay medyo mababa. Ang zone-breaking pill ay maaaring ituring na pinakamataas na grado kahit na sa mga tier 6 na medicinal pill. Ang isang tableta ng naturang tier ay maaaring hindi gaanong magamit sa isang tunay na daozang, ngunit nagawa nitong makaakit ng maraming malalaking paksayon sa mga labanan upang makakuha. Pagkatapos ng lahat, hanggat ang isang tao ay nagtataglay ng ganitong uri ng medicinal pill, maaaring may pagkakataon na ang kanilang sekta ay makakuha ng karagdagang elite na daozang. Para sa mga paksayon na nakatuon sa pamana, nagtataglay ito ng pang-akit na hindi kayang labanan ng sinuman. Isipin mo na lang itong Black Emperor sect. Maiintindihan ng isang tao ang ganoong pag-iisip sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa dami ng likas na kayamanan na kanilang ginugol sa mga nakaraang taon upang mapangalagaan si Moya, itong junior sect leader. Siyempre, ang mga sangkap na kinakailangan upang pinuhin ang zone-breaking pill na ito ay bihira. Kung hindi umasa si Xiaoyan sa kakayahan ni Ziyan sa paghahanap ng kayamanan, sa loob ng kalahating taon nilang paglalakbay, upang makakuha ng napakaraming kayamanan, malamang na hindi niya matipon ang mga sangkap na ito. Sa kabila nito, nakalap lamang si Xiaoyan ng 3 set ng mga sangkap sa loob ng kalahating taon na ito. Sa madaling salita, mayroon lamang 3 pagkakataon si Xiaoyan na pinuhin itong zone-breaking pill. Kung nabigo siya sa bawat pagtatangka, walang masasabi kung kailan niya ito mapipinong muli. Sa kasalukuyang medicinal refining skill ni Xiaoyan, hindi magkakaroon ng maraming problema sa pagpino ng ilang ordinaryong tier 6 na medicinal pill. Gayunpaman, ang zone-breaking pill na ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Kahit na siya ay malamang na magkaroon ng mas mababa sa 40% pagbabago sa matagumpay na pagpino nito. Higit pa rito, ito ang naging resulta matapos ikwento ang tulong mula sa kanyang heavenly flame. Kung ang isang ordinaryong tier 6 na alchemist ay susubukan na pinuhin ito, malamang na ang kanilang mga pagkakataon na magtagumpay ay mas mababa pa. Alam din ni Xiaoyan ang antas ng kahirapan sa pagpino nitong zone-breaking pill. Kaya naman, hindi siya naglakas loob na pabayaan ito kahit kaunti.
Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa aktibidad sa loob ng medicinal cauldron. Ang kanyang isip ay gumalaw sa isang tiyak na sandali, at bigla niyang sinimulan na i-compress ang lahat ng mga dalisay na sangkap na panggamot, na kanyang pino sa panggamot na kaldero, nang magkasama. Puff! Isang matinding enerhiyang ripple ang sumabog sa sandaling magkadikit ang maraming sangkap na panggamot. Kaagad, ang mga dalisay na likidong panggamot na dinalisay ng napakahirap ay inalog hanggang sa mahigit kalahati ng mga ito ay nagkalat. Kumunot ang noo ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang hindi inaasahang pagbabago sa medicinal cauldron. Marahan siyang bumantong hininga. Tulad ng inaasahan. Laging ganito. Ang unang pagkakataon ay talagang napakahirap. Si Xiaoyan ay nanatiling nakaupo sa batong kama habang nagmumuni-muni siya saglit. Paulit-ulit na inuulit ng kanyang isipan ang hindi pangkaraniwang pangyayari na nalikha noong pinagsama-sama ang mga sangkap ng gamot. Matagal bago niya muling itinoon ang kanyang isip. Nilinis niya ang medicinal cauldron at nagsimulang muli. Ang pagdadalisay ng mga tabletang panggamot ay isang malupit at nakakabagabag na bagay. Matapos ang unang kabiguan ni Xiaoyan, gumugol siya ng halos 5 hanggang 6 na oras upang ganap na pinuhin ang pangalawang hanay ng mga sangkap na panggamot. Sa pagkakataong ito, walang problemang lumitaw sa panahon ng pagsasanib dahil sa maingat na kontrol ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang ang medicinal pill ay malapit ng uminom sa isang embryonic form, isang maliit na paglihis ang lumitaw. Kaya naman, ang isang kaldero ng mahahalagang sangkap na panggamot ay muling natanggal. Tumutulo ang dugo mula sa puso ni Xiaoyan habang nakatitig sa mga sangkap na panggamot na walang halaga. Ang mga sangkap na panggamot na ito ay hindi mga bagay na mabibili lamang kung gusto ng isa. Kalokohan, minaliit ko ang hirap ng bagay na ito. Pilit na tiniis ni Xiaoyan ang dugong tumutulo mula sa kanyang puso, at unti-unting pinatahimik ang kanyang isip pagkaraan ng ilang sandali. Nanginginig ang kanyang kamay nang muling inilabas ang huling set ng mga sangkap na panggamot. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Kung siya ay nabigo, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pagpino ng zone-breaking pill anumang oras sa lalong madaling panahon. Nakatutok ang mga mata ni Xiaoyan sa mga sangkap na panggamot. Ilang saglit pa itong nagpatuloy bago siya nagkamot ng ngipin. Gumalaw ang kanyang kamay at muling tumaas ang apoy sa loob ng medicinal cauldron. Ang maliit na apoy ay nalante at isang jade green na ilaw ang dumapo sa hindi pangkaraniwang solemn na mukha ni Xiaoyan, na naging dahilan upang magpakita siya ng sobrang lamig at mahigpit. Isa-isa, ang mahahalagang sangkap ng gamot ay pumasok sa kaldero ng gamot mula sa pagtaas-baba ng kamay ni Xiaoyan. Agad silang nilamon ng apoy. Ang oras ay tahimik na dumaloy na parang buhangin habang ang apoy ay kumikislap. Ang makapal na butil ng pawis ay nagsimulang bahagyang lumitaw sa noo ni Xiaoyan. Ang isang araw na walang tigil na pagpipino ay naging mahirap para sa kanya. Sa pagkakataong ito, halos ibuhos na ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang spiritual strength sa medicinal cauldron. Anumang kakaibang aktibidad ay matutuklasan niya kaagad. Sa ilalim ng mataas na antas ng pagsisiyasat na ito, ang maraming likidong panggamot sa loob ng medicinal cauldron ay unti-unting nagsimulang magsanib. Nagpatuloy ang pagsasanib habang nakaramdam ng matinding kaba si Xiaoyan. Gayunpaman, maswerte na walang nangyaring mali sa pagkakataong ito. Nang kumpleto na ang medicinal liquid fusion, isang napakarilag na likido na kalahating kamao ang laki ang nagsimulang lumitaw sa loob ng medicinal cauldron. Hindi nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso habang pinag-aaralan niya ang pinaghalong likidong katawan ng maraming lakas na panggamot. Tense pa rin ang kanyang isip habang kinokontrol ng kanyang spiritual strength ang apoy sa perpektong antas. Dahan-dahan niyang binawasan ang temperatura, at pinahintulutan ang maraming likidong panggamot sa loob ng likidong katawan na ganap na tumigas. Humigit kumulang kalahating oras pagkatapos lumiit at tumigas ang likido, unti-unting tumigas ang ibabaw ng likidong katawan. Ang isang embryonic medicinal pill na may hindi pantay na ibabaw ay dahan-daang nabuo. Sa wakas ay itinapon ni Xiaoyan ang malaking bato na nagpabigat sa kanyang puso nang makita niyang matagumpay na nabuo ang embryonic medicinal pill. Ang pinakamahirap na hakbang ay nakumpleto na. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay panatilihin ang apoy na panatilihing mainit at masustansya ang embryonic medicinal pill na ito. Pagkatapos nito,
Ang Zong Breaking Pill ay maaaring ituring na matagumpay na nalikha.